Dahil marami ang nagtatanong kung ano na ang balita o ano nang update dito sa aming alimango, kaya naman ngayon ipapakita namin sa inyo ang status ng aming alimango at lulutuin na rin namin para makita nyo kaya samahan nyo kami. Ngayong araw guys, bago ko ilaong sa inyo yung update ng aming alimango, gusto ko munang i-flex tong aking umabot sa Shopee dahil napakaganda naman talaga to at matagal ko na rin tong hinihintay. Ito nga pala yung pana na galing kay Kalabog TV at dahil nalilisudan ako sa pag-unboxing ng parcel, kaya naman nagpatabang ako dito sa Shopee delivery guys. Napakagaling rin naman talaga nito dahil kumikit-kit ng parcel. At sa puntong ito, dahil naabri na naku, nagulat ako sa ganda ng pana na to at hindi ka rin magmamahay. Kaya kayo kung gusto niyo mag-orderin naku, punta na kayo sa Kalabog TV page dahil napakaganda ng mga pana nila. At as you can see naman guys, talagang baguhan pa ako dito pero naku, gagamitin ko to. At sa puntong ito guys, balik na tayo sa pag-isgot dito sa update sa aming mga alimango. At ito nga pala yung nakikita nyo, yung inaalsa ko dyan, yung mga pinataba natin dito sa ating vertical mud crab farming. At pasensya na kayo, bihira na lang ako maka-update dito sa aking alimango dahil konti lang tong pinataba ko dahil tinistingan ko muna. Gawa nung nakaraan ay na-failure talaga tayo at napakarami ng binili natin at lakalaki ng lugi natin. Kaya ngayon itong nakikita nyo, ipapatesting namin to ni Ivy kung mataba ba at lulutuin namin to. At naku, mabubungkag na naman talaga ang bahaw nito. At kahit lugi kami, at least alam namin kung mataba ba yung alimango namin bago ibinta. At sa puntong ito, hinugasan ko muna dyan para mawala yung mga langsa-langsa niya dahil binahugan natin yan ng isda. At as you can see naman guys, tingin ko naman mataba tong alimango na to dahil napakalakas nito kumain. At alam nyo ba guys, ito yung kauna-unahang batch na alimango na lulutuin namin dahil gusto naming malaman ni Ivy kung mataba ba o hindi. At as you can see naman guys, binarasan ko talaga ng maigi yan para mawala yung 99.9% na germs dyan. At dito guys ay nagulat ako pagbukas ko dahil hindi rin pala ako nagmamahay dahil napakataba ng alimango na binuksan ko at nag-aaligi na talaga siya sa sobrang taba. At siguro isa rin to sa mga sinyales na unti-unti na tayong nagsasaksis dito sa ating vertical mud crab farming dahil nung nakaraan namatayan tayo pero ngayon unti-unti na talaga silang tumataba. At pero alam ko napakarami pa talagang kulang dahil alam nyo ba guys, itong batch na to meron ding mga nangamatay pero hindi ko na pinakita sa inyo, hindi ko na in-update dahil baka maboring na kayo sa aking vlog. At sa puntong ito guys, gusto ko munang i-flex sa inyo yung aking mga nilutuan ng alimango at napaka-basic lang talaga to dahil hindi naman ako medyo magaling mag-chip cook dahil nung nakaraan nag-apply ako sa mga hotel, naku, naputbol talaga ako dahil yung niluto ko ay puro na lang bitsin. At ito guys, ito talaga yung pinakapambato ko dito. Lalagyan ko ng kukumama yung alimango dahil napakasarap talaga niyan at hindi ka magmamahay dahil sobrang taba ng alimango na binuhi namin pero nagmamahay rin ako guys dahil napakamahal nito. At sa puntong ito guys, ipapakita ko nga pala sa inyo itong aking vertical mud crab farming at ipapakita ko rin sa inyo at sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung main dahilan kung bakit hindi ko na binablog to at bihira na lang nag-a-update sa ganitong mga vertical mud crab farming. At alam nyo ba guys, na tinigil ko muna yung pagbi-vertical mud crab farming dahil pinaabot ko yung mga filter na to. At itong mga filter na to, ito talaga yung sinyal din sa akin ng mga followers ko na kailangan ko na dagdagan yung filter ko. Kaya naman pumalit talaga ako at kinastuhan ko to para lang matibog ang aking alimango. Pero nagmamahay ako guys dahil namatay pa rin sila. Pero hindi pa rin ako sumusuko. Balang araw, itatayo ko pa rin tong aking vertical mud crab farming. At kung nakikita nyo naman guys, lahat ng yan ay wala ng laman. Pero sa puntong ito guys, umabot na rin yung aking Shopee na talagang in-order ko na filter. Dahil gusto talaga namin ni Ivy na dagdagan yung aming alimango at gusto namin na mag-success talaga kami dito sa pag-aalaga ng alimango. Ito nga pala yung inuukay ni Ivy dito sa sako. Ito nga pala yung mga filter na gagamitin rin natin. At alam nyo ba guys, marami kasing nagsasabi sa akin na dagdagan ko yung biofilter ko dahil baka kulang sila sa biofilter at nagkakaroon sila ng ammonia. At itong biofilter nga pala yung nakakatulong para mawala yung ammonia niya. Kaya sa ngayon guys, tumigil muna kami sa pag-aalaga ng mga alimango at tumigil muna kami sa pagpapalit dahil gusto kong plastarin muna to lahat. At kapag naplastar na to, tsaka pa kami babalik sa pagbili ng mga alimango dahil para hindi na tayo malugi sa kakapalit at yung iba nga namamatay lang at sayang-sayang lang. At hanggang dito na lang muna yung update ko sa inyo guys at i-update ko na lang kayo kung ano yung magagawin namin sa susunod. At thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat dyan mga idol hanggat gusto nyo.